tatakasin nila o palalayain nila in the tune of total of 300 million pesos. Dahil again, ang pagbabayad ng 300 million para mapakatakas o makawala, 'di ba? Ang isang nakakulong dahil sa kasong heinous crime o mass murder actually. Nasaan na ang, well, we all know walang moral values, walang ethics itong gobyernong ito dahil bangag na bangag nga. Ganito po ang mga kilos ng mga bangag. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mga kababayan, marami pong nilabag o maraming lalabagin ang presidenteng bangag sa gagawin nila kung patatakasin nila itong si Ampatuan, itong si Unsay. Number 1, anti-graft and corruption. Bakit? And bribery. Kung patatakasin nila o palalayain nila in the tune of total of 300 million pesos. Diba? Di kung ito'y mangyayari, allegedly, di bababawi na ni Lagdameo yung kanyang ginastos sa kampanya ni Kuting. Pero by the way, again, sabi ko nga, ito ay paglabag sa ating batas, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Diba? So ito dapat ay mapaparusahan, itong mga inayupak na ito, ang gagawa nito, kasama syempre ang bangag na gobyerno, ang makikipagsabuatan dito kung palalabasin nila. Dahil again, ang pagbabayad ng 300 million para mapakatakas o makawala, diba? Ang isang nakakulong dahil sa kasong heinous crime o mass murder actually. Ang dami dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 58 katao mga kababayan. Diba? Yun ang titignan natin kung ano ang mangyayari bukas, kung ito ba ay patatakasin o mauudlot dahil inulat namin ni Joey. So ang daming lalabagin nila ni Marcos Jr. Hindi po gagalaw itong mga nabanggit na personality allegedly na magpapatakas kung ito'y walang basbas ni Liza. Kasi si Liza ang nagpapatakbo, okay, ng government. By the way, ipaalala natin ulit sa inyo kung gaano kabangag ang gobyerno. To remember, yung si Amit Chandiramani na nahulihan ng pang-bang-bang-bang-bang. Diba? Non-bailable yun. Inarbor yun ni Mel Robles based sa ating report at na-confirm ko pa ngayon sa ating kakilala dyan sa PNP. That was last year. So, non-bailable, pinatakas. Yung si Mark Anthony Sayarot, non-bailable yun, nahuli. Mismo na nagluluto sila, nagpa-manufacture sila ng pulburon. After 6 months or more than that of surveillance, imbis na makulong yun, nabigyan yun ng security. At late, last month, ay na-release siya. Hindi siya nahatulan kasi wala daw siyang kasalanan. So see the pattern of this bangag administration na talagang patatakasin ang mga masasamang tao pero yung mga mabubuting tao ay gigipitin katulad ko, katulad ni Attorney Glenn, katulad ni Macanas at marami pang iba mga kababayan. Diba? Katulad ni Harry Roque na ginigipit, SMNI, papakasuhan tayo ng cyber libel at kung ano-ano pa mga fabricated crime, katulad ng distressed mother, di ba? Na pina-extract ang kanyang anak. So, eto yung gobyernong ito. Kapag ikaw ay gurgurero, kawatan, kakampihan ka nila or patatakasin ka nila. But again, sabi ko nga, kung ito ay matutuloy bukas, dahil yun po ang nakarating sa atin na information, imagine nyo mga kababayan, nasaan na ang, well, we all know walang moral values, walang ethics itong gobyernong ito dahil bangag na bangag nga. Ganito po ang mga kilos ng mga bangag. Ang mga bangag o yung mga may yung juta
Okay? Naluto na, naging Judictus Benedictus na ng talamak na Judictus Benedictus, wala na silang respeto sa batas. Eh di ba nakita nyo naman dyan, mga kapitbahay nyo, o even yung family members ninyo, wala ang respeto sa pamilya sa batas pa kaya. Kasi feeling nila, above the law sila dahil wala silang susunding batas. So kung ito'y patatakasin, itong ampatuan, itong si Unsay, 300 million daw po ang babayad, 150 muna kapag na-release, million, then 150 na naman kapag na-release na siya. So hindi pa ba kontento kung ito po ay mangyayari, kung gagawin nila ito mga kababayan, so ibig sabihin wala talagang kabusugan yung mga hinayupak na mga bangag, di ba? Sa ating bayan dahil sa bangag na gobyerno dahil wala silang hiya. Ano pang mga pwedeng ikaso dito? Plunder. Di ba? Kasi more than 50 million ang involved na bribery. So ayon sa batas dito, Republic Act 7080, ayan, sinulat natin ng bonggang-bongga. So, pag mahigit 50 million pesos mga kababayan, ang bribery involved ng mga public official ay pwedeng makasuhan ng plunder. Ang dami pong i-violate nila sa ating constitution. Well, the fact na nga araw-araw sila nagva-violate ng ating batas, mga kababayan, dapat nga sila ay tanggal na dyan. Dapat nga sikuting kayo ay kumilos na, no? Hindi kasi yung impeachment, una, mabagal yan. Okay? At hindi natin maipoporma yan dahil ang mga hegemonyo, yung kanyang pinsan na si Tambaloslos at ang mga bayarang mga kongresista ay kasabwat din nila. Kita nyo naman kung gaano ka todo tanggol itong mga sa Congress pagdating dito sa PIDEA leaks o sa involvement ng smuggling. Wala. Kaya sabi ko sa inyo, wala kayong kakampi. Ang isyu sa smuggling, pulburon, sa loto ay talaga namang pinoprotektahan nila, pinoprotektahan ng gobyernong ito. So wala talaga mga kababayan, pag-asa ang ating bayan. By the way, okay, may palala ko lang. Okay, may article actually na remember the lottery hearing, yung katiwalayan sa loto, yung loan bet, or yung araw-araw may nagpapanalo. 'Di ba? Yung na inamin na mismo ni Robles na yung fabricated picture na pinresent nila na may nanalo, 'di ba? Sino ang bidabidahan diyan, 'di ba? Si Tulfo at etong si Coco Pimentel. At inulat ko din sa inyo 'yan na ayon sa ating puting as ay na-bribe na yung mga hinayupak na 'yan. So ngayon magtataka ka, mga palangga. Kasi today, tingnan natin, okay, may article, tignan ko lang to. Ayan, may article today na June 4, okay, na itinalaga o in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., itong si Katrina U. Pimentel as special envoy to UAE, nanumpa ngayon. Asawa ni Coco Pimentel. So kaya naman pala na udlot na ang hearing dyan sa loto. Hindi mananagot si Lisa, hindi mananagot si Mel Robles kasi ang asawa ni Pimentel ay na-appoint as special envoy to UAE. Nakita ninyo? Ito ba ay kabayaran dahil hindi nila ipinursu yung hearing dyan sa lottery? Ganon din kay Tulfo, di ba? Nasaan? Sa loto. Wala na. Pinatay na nila, tahimik na, at maaring ang totoong na bribe na si Tulfo ng 1 billion ayon sa ating source. So wala kayong patutunguhan, mga kababayan. Ayan o, in-appoint siya ngayon. Okay? Sabi dito nga sa balita, President Bongbong Marcos Jr. appointed Maria Ana Katrina U. Pimentel, wife of Senate Minority Leader Coco Pimentel III as special envoy to the United Arab Emirates. Marcos administered her oath of office on Tuesday, June 4, So, ibig sabihin, mga kababayan, yung mga, katulad ni Coco Pimentel, minority leader siya, di ba? Siya yung, kunyari, nag-oppose dyan sa Senate. Kunyari, hindi siya maka-Marcos or something. Yun na siya yung mga, tawag dito, nag-oppose sa mga maling ginagawa ng bangag. Pero tignan mo, na-appoint yung kanyang asawa. So ano ang mga signales nito?
So kinukuha na ni Kuting lahat yung mga nag-uupo sa kanila or yung mga hindi masyadong umaayon sa kanya. Kumbaga binibigyan na ng mga papremyo. Binibigyan ng award para hindi na pumutak. Para hindi na magsalita. So ngayon, ito yung balikan natin itong non-bailable nga na ginawa ng mga ampatuan, mga non-bailable high crime ito. Alright? So actually, tinanong ko yung ating kaibigang abogado ngayon. Sabi ko, okay, tinext ko siya, sabi ko ganun ay, eto, natin si Palangga. Sabi ko, attorney, na ano mo na ba, na balitaan mo na ba, na palalabasin daw po yung yung gumurgor sa 58 katao, yung ampatuan nga, yung si Unsay sa kahalagang total of 300 million. Ang sabi, imposibleng ma-release yan kasi non-bailable ang kaso niyan. At hindi na siya makakapag-bail kasi malakas ang ebidensya. Okay? Kung may ebidensya na gagawin niya ni Lagdameo at ni Galvez na palalayasin, pwede silang kasuhan nga ng graft and corruption. Alright? Yun ang sabi ng ating kaibigang abogado dito. Ngayon, pinarward ko itong pinost ni Joey na yung desisyon ng Department of Justice, yung Supreme Court pala, sabi niya, persons convicted of heinous crimes still entitled to good conduct time allowance, 'di ba? Kapag naging maayos sa loob ng kulungan, kukumpute-kumputin yung number years of your stay at kung ano man yung performance mo during sa kulungan, yun daw kasi ang gagamitin. Okay? Yun daw kasi ang gagamitin ng gobyernong ito para mapatakas o mapalaya itong ampatuan na ito na gumurgor ng 58 katao.